Magandang araw sa iyo. At napaka-espesyal ng araw na to, Besperas ng Pasko. Habang marami siguro ang abala sa huling sandali ng paghahanda, nagpadala ka ng isang material na parang tamang-tama para sa pagninilay. Hawak natin ngayon yung mga sipi mula sa isang aklat tungkol sa servant leadership. At ang misyon natin, hindi lang basta alamin kung ano ito, sasagutin natin ang isang matinding tanong. Ang servant leadership ba? Practical na tool ba ito para sa isang 21st century leader? O isa lang siyang magandang ideal na parang imposibleng isabuhay sa totoong mundo? Lalo na sa isang, alam mo yon, cutthroat na industriya. Let's find out. Magandang tanong yan. Kasi yung konsepto mismo, parang, parang baligtad sa lahat ng itinuro sa atin tungkol sa kapangyarihan, di ba? Titingnan natin kung paanong itong upside-down model na to ay hindi lang basta magandang teorya. Ayon sa mga source mo, ito raw ang susi sa pangmatagalang impluensa. Sa opisina, sa komunidad, at ito pa, kahit sa loob ng pamilya. At hindi raw ito strategy, ang tawag niya isang spiritual posture, isang paninindigan ng puso. Okay, upside down model. Diyan pa lang, nakuha na ang attention ko. Kasi yung unang ideya sa mga sinend mo, yung tanong na, paano kung lahat ng alam natin tungkol sa leadership ay baliktad? Lumaki tayo sa imahe ng leader na nasa tuktok, di ba? Nasa taas ng pyramid. May titulo, may kapangyarihan, nagbibigay ng utos. Pero dito, sinasabi na ang tunay na sukatan pala, ang tunay na sukatan ng kadakilaan ay ang paglilingkod. At para ma-appreciate natin kung gaano yan karadikal, kailangan nating ilagay sa tamang konteksto. Isipin mo, ang Roman Empire noong panahon ni Kristo. Ang pamumuno, ano ba yon? Dominasyon, lakas, pananakop. Yung mga general nirerespeto dahil sa dami ng napatay. Yung mga gobernador sinusunod dahil sa takot. Tapos sa gitna ng ganitong kultura, biglang may isang Jesus na nagsabi sa Matthew 20, kung sino man sa inyo ang gustong maging dakila, dapat siyang maging lingkod ninyo. Parang sinabi mo sa isang boardroom ngayon na para ma-promote, kailangan mong magtimpla ng kape para sa lahat. It was completely countercultural. Pang 7 taon sa kulungan. Lumabas siya na walang bahid ng paghihigante. Pero teka, dito ako medyo nag-iisip. Madaling sabihin na inuna niya yung kapakanan ng dansa. Pero bilang leader, hindi ba kailangan mo pa rin maging assertive? Mag-take charge? Paano ka mamumuno kung ang default setting mo ay maglingkod? Hindi ka ba matatapakan lang? Diyan nga pumapasok yung maling akala ng marami. Ang servant leadership ay hindi tungkol sa pagiging passive o doormat. Hindi nito inaalis ang ambisyon o yung pangangailangang maging decisive. Ang ginagawa nito, at ito yung crucial part, ay nire-channel nito yung ambisyong yon. Instead of ambition for yourself, para sa promotion, para sa recognition, nagiging ambition for the mission and for the people. Ginagabayan nito yung drive mo tungo sa mga resulta na nag-aangat sa iba. So, ito yung tanong para sa'yo, nahango mismo sa material mo. Sa mga ginagawa mo sa trabaho o sa bahay, ano ba talaga ang habol mo? Recognition ba? O yung chance na makatulong at mag-contribute sa mas malaking layunin? Kasi doon magkakatalo kung gaano kalalim ang magiging impact mo. Habang sinasabi mo yan, napaisip ako, madali kasing isipin na ang paglilingkod o service ay iisa lang ang kahulugan. Pero nililinaw sa material na pinadala mo na may malaking pagkakaiba pala ang service sa servanthood, di ba? Aaminin ko, nung una, akala ko pareho lang. At ito siguro ang isa sa pinakamahalagang distinction sa buong aklat. Ang service, kadalasan, ay isang gawain, isang event, isang task. Ito ay transactional. Samantalang ang servanthood, ito ay isang identity, isang mindset. Ito yung kung sino ka, hindi lang yung ginagawa mo. Sabi nga dyan, ito ay isang posture of the heart, isang tuloy-tuloy na pag-ayon ng puso sa kapakanan ng iba. So hindi lang siya nasa to-do list mo, nasa DNA mo na. Alam mo, dito ako tinamaan dahil binanggit sa source yung Philippians 2 na dapat taglayin yung pag-iisip ni Kristo. Na kahit Diyos ay kinuha yung anyo ng isang lingkod. Hindi niya ginamit yung posisyon niya para sa sariling kapakanan. Biglang-bigla,
Hindi na lang ito isang leadership strategy from a business book. It became a profound spiritual principle that changes everything. Exactly. At dito yung aha moment. Ang service na pag-review ng performance ng team mo as a manager ay magpapabuti sa team for 1 quarter. Pero ang servanthood na paglalaan ng isang oras para pakinggan ang personal na problema ng isang empleyado at tulungan siyang makahanap ng solusyon, yan ang nagbubunga ng loyalty na tumatagal ng 10 taon. Yan ang ROI ng servanthood, hindi quarterly, kundi generational. Yung halimbawa sa aklat, si Miriam, yung business leader. Yung service niya, yung mga meeting at performance reviews. Pero yung servanthood niya, yung pagmenton sa mga baguhan kahit hindi yun parte ng job description niya. At yung pag-ako ng responsibilidad pag nagkamali ang team, imbes na manisi. Yung una, function ng trabaho. Yung pangalawa, refleksyon ng pagkatao. Naalala ko tuloy yung dati kong boss. Hindi siya yung palangiti o bibo, pero nung nagkasakit ang nanay ko, siya yung unang nagsabi, "Take all the time you need. Huwag mong isipin ang trabaho. Pamilya muna." That wasn't a task for him. I felt that was his servanthood in action. It's those small, quiet moments that define it, no? Pero ito ang follow-up question ko. Sabi dyan, ang tunay na servanthood ay inherently courageous. Teka, parang magkasalungat yan. Sinasabi mong ang paglilingkod ay vulnerable, pero kailangan din ng tapang. Sa corporate world, pag nagpakita ka ng vulnerability, hindi ba't para ka na ring naglagay ng target sa likod mo? Paano nagiging advantage ang pagiging vulnerable? Mahusay na punto yan dahil dyan maraming natatakot. Ang tapang na tinutukoy dito ay hindi yung klase ng tapang na parang action hero. Ito ay ang tapang na maging vulnerable. Kailangan ng tapang para unahin ang tama kesa sa convenient. Kailangan ng tapang para amining hindi ko alam ang sagot o nagkamali ako. Kailangan ng tapang para pakinggan yung feedback na masakit pakinggan. Yung sinasabi sa Joshua 1:9, "Be strong and courageous." Ang konteksto niyan ay hindi dahil magaling ka, kundi dahil the Lord your God will be with you. Ang tapang ay hindi nagmumula sa self-confidence, kundi sa conviction sa iyong misyon. Okay, so a courage rooted in purpose, not ego. Gets ko. Parang yung kwento ulit ni Miriam, yung babaeng naglilingkod sa isang magulong lugar. Mapanganib yung ginagawa niya, pumapabitan sa mga nag-aaway na grupo. Pero yung tapang niya ay hindi lang basta pagiging reckless. Sabi dito, ito ay principled, spirit-led action. Ang tapang niya ay nakaugat sa pag-ibig at katarungan. At i-connect natin yan sa modern workplace. Ang pinakamalaking hamon ngayon sa maraming kumpanya ay ang psychological safety. Yung environment kung saan hindi takot ang mga empleyado na mag-suggest ng bagong ideya, umamin ng pagkakamali o mag-challenge sa status quo. At paano mo yan bubuin? Hindi yan nangyayari dahil sa memo ng HR. Nagsisimula yan sa leader. Kapag ang leader ang unang nagpakita ng vulnerability, "Team, I messed up on this project, here's what I learned." Siya ang nagbibigay ng permiso sa buong team na maging tao, na maging imperfect. That courageous vulnerability is what creates a safe space for others to be brave too. Yan ang tapang ng isang servant leader. Hindi pagpapakita ng lakas, kundi Pagbibigay ng lakas. pagbibigay ng lakas. Oo. Okay, that makes so much sense. So this isn't weakness, it's strength building for the entire team. Pero syempre, kailangan nating maging realistic. Kung ganito ito ka-powerful, bakit hindi lahat ng leader ay ganito? Malinaw na may mga balakid. Okay, let's unpack this part. Binanggit dito ang ego at ambisyon. Lahat tayo guilty dito, di ba? Gusto nating umangat, makilala. At yung visibility-driven culture ng social media, grabe ang pressure. Parang kung hindi mo pinost yung pagtutulong mo, hindi yun nag-exist. Oo nga. At bukod pa dyan yung mga mas malalim na spiritual challenges. Pride, yung pakiramdam na laging mas magaling ang ideya mo. Fear, takot na mabigo o ma-reject. At impatience, yung gusto mo, resulta agad. Ngayon, yung payo ng source ay magkaroon ng practical na strategiya. Pero alam nating lahat na madaling isulat yan sa libro. Let's get real. Kunin natin yung isa, magkaroon ng accountability partners. Madaling sabihin, pero ang hirap gawin. Paano mo sisimulan yung ganong klasing usapan ng hindi awkward o parang naghahanap ka lang ng papuri? Oo nga, no? Sasabihin mo sa katrabaho mo,
"Hey, can you be my accountability partner to make me a better servant leader?" Parang ang weird pakinggan. Itin yung mga jargon. Pwede kang lumapit sa isang kasamahan na pinagkakatiwalaan mo at sabihing, alam mo, gusto ko talagang mag-improve bilang leader dito sa team. Minsan may mga blind spots ako na hindi ko nakikita. Pwede bang kung may mapansin ka sa akin, halimbawa kung na-interrupt ko yung sinasabi ng iba sa meeting o kung naging dismissive ako, pwede mo ba akong i-call out privately? It would really help me. Inuna mo na ang paglilingkod sa team kaysa protektahan ng sarili mong ego. Ginawa mong safe para sa kanya na maging tapat sa'yo. Ganoon yun gumagana sa totoong buhay. At yung performative leadership, ano pa ang ibang example niyan bukod sa social media posts? Magandang tanong. Ito yung manager na laging nag-organize ng team lunch para sa bonding, pero kapag one-on-one na kayo, laging nakitingin sa phone at hindi talaga nakikinig sa sinasabi mo. The act is visible, the team lunch, pero the heart of service is absent. It's a performative. Kumpara mo yan sa leader na baka hindi mahilig sa team lunch pero mapapansin niya kapag matamlay ka at lalapitan ka para sabihing, "Okay ka lang ba? Anong maitutulong ko?" The first one is for show, the second one is for real. So after all this, balik tayo sa orihinal na tanong, practical tool o impossible ideal? Kung malalampasan ang lahat ng balakid na ito, ano ba talagang itsura ng isang team o isang organisasyon na may servant leader sa totoong mundo? What's the payoff? The payoff is trust. At ang trust ang currency ng anumang matagumpay na team. Isipin mo to, may malaking pagkakamali sa isang project, milyon ang nawala sa kumpanya. Sa isang typical company, anong mangyayari? May sisihan, may pagtuturuan, May matatanggal. at malamang may matatanggal sa trabaho, may takot. Sa isang team na pinamumunuan ng isang tunay na servant leader, ang unang sasabihin ng leader ay, "Okay team, this happened under my watch. Let's figure out together paano tayo nagkamali at paano ko kayo matutulungan para ayusin to." Walang paninisi, ang focus ay solusyon at pag-aaral. Ang resulta, yung team hindi lang aayusin ang problema, kundi magiging mas matatag at mas matalino dahil alam nilang their leader has their back. Hindi sila sumusunod dahil sa takot, kundi dahil sa respeto at tiwala. That's the power. That is the very practical, bottom line result. At yung paradox na binanggit sa Matthew 23:12, ang nagpapakababa ay itataas, hindi pala tungkol sa promotion yan. Ang pagtaas ay sa antas ng tiwala at impluensya na binibigay sa'yo ng mga tao, di ba? Yun palang ultimate legacy. Eksakto. Ang posisyon, pwedeng kunin sa iyo anumang oras. Pero ang impluensya na isinilang mula sa tunay na paglilingkod, yan ang mananatili. Sa huli, ang pamumuno pala ay hindi isang posisyon sa org chart, kundi isang paninindigan, isang posture ng puso. At ngayong gabi, habang naghahanda tayo para sa selebrasyon ng Pasko, napakagandang pagnilayan nito. Ang istorya ng Pasko ay tungkol sa pinakadakilang leader na dumating sa mundo, hindi para pagsilbihan, kundi para maglingkod. At iiwan namin sa iyo ang isang tanong para sa iyong pagninilay, na hango sa diwa ng ating pinag-usapan. Kung ang bawat kilos mo, bukas, maliit man o malaki, sa Noche Buena man o sa simpleng pag-usap, ay ituturing mong isang pagkakataon para maglingkod, sa halip na isang gawain lang na kailangang tapusin, anong pagbabago ang posibleng maidulot nito, hindi lang sa Pasko mo, kundi sa pagpasok ng bagong taon?